Ginawa niya iyon para maiwasan niya ang galit ni Sian sa doktor. Nakikita kasi niya ang takot sa mukha ng doktor kay Sian. Pero taliwas sa galit na inaasahan niya, maamong inayos ni Sian ang ilang hibla ng buhok niya na tumatabing sa mukha niya. And I think I have to compensate you, Dr. Mendez, for your mistake. If you don't do a mistake, we will never have a baby at this early. Hindi pa sana ako magiging tatay ngayon. Mababakas ang tuwa sa boss ni Sian habang nagsasalita. Master, tawag ng doktor kay Sian. Nang lingunin niya ito, kita niyang nakahinga ng maluwagang doktor sa sinabi ni Sian. You two can leave us alone now. I want to spend time for my love and our baby alone. Utos nito sa mga doktor na nandoon. Inirapan naman niya si Sian nang sila nalang dalawa. Kailan mo nalaman? Naka-cross arm siya habang pinanliliitan naman niya ngayon ito ng mata. Napangiti naman ito sa kanya bago siya nito hinapit palapit dito at hinalikan siya sa pisngi niya. I just learned it yesterday when Mindy talked to me about her observation. Anito habang ikinikiskis nito ang ilong nito sa kanyang pisngi. A very sweet gesture na ngayon lang ginawa ni Sian. Napansin din niyang ang isang palad nito ay inihahaplos nito sa kanyang tiyan sa circular motion. Then, anong sabi niya? Tanong niya na napapikit na din habang dinadama ang ginagawa sa kanya ni Sian. She just thought you're pregnant. Sagot nito. And you just confirmed it a while ago? Dagdag pa nito bago siya nito halikan sa mga labi. They shared a very passionate and full of love kiss. Oh God, I love you so much. Aniya nang maghiwalay ang mga labi nilang dalawa. And I love you more, Cassandra. Tugon nito. Nakakunot ang noo niya habang nakatitig siya sa mga tagasilbi nila ni Sian na aligaga sa kung anong ginagawa ng mga ito ngayon. Pababa siya ng hagdan nang mabungaran niya ang mga ito na sobrang abala. Hindi naman itong oras ng paglilinis ng buong mansyon nila ni Sian, pero sobrang busy na mga ito ngayon. 3 araw mula nang makalabas siya sa ospital, muli siyang umuwi sa mansyon nila ni Sian. Mula noon, hindi na siya nakalabas pa ng bahay, which is hindi naman siya tutol. Para na nga siyang nagka-phobia sa nangyari sa kanya. Good morning, Lady Cassandra. Bati sa kanya ng mga tagasilbi. Good morning, anong pinagkakaabalahan niyo? Curious niyang tanong sa mga ito. Utos lang po ito ni Master, Lady Cassandra. Malabong sagot ng isa sa mga tagasilbi. Gawin niyo na ang iniuutos sa inyo. Narinig niyang sabi ni Manang Faustina. Lumapit naman sa kanya matanda na may kasamang 2 tagasilbi. Lady Cassandra, tayo na po sa garden para sa agahan niyo. Aya sa kanya ni Manang Faustina. Nagtataka man pero sumunod siya dito. Inalalayan siya ng 2 tagasilbi habang naglalakad. Pagdating niya sa garden, ang buong akala niya ay nandoon si Sian. And speaking of Sian, nasa na kaya ang damulag na yun? Pagising kasi niya, wala na sa tabi niya si Sian. Si Sian po. Tanong niya nang makarating na sila sa garden. Nakaupo na din siya ngayon at nagsisimula na maglagay ng pagkain sa plato niya. Maaga po siyang lumabas at nagpunta ng airport, Lady Cassandra. Sagot nito. Napatigil siya sa paglalagay ng pagkain sa plato niya at napatingin sa mata. Wala naman siyang matandaan na may pupuntahan sa Sian ngayong araw, kaya naman nagulat siyang nasa airport ngayon ang binata. Dadating po ngayon ang konde. Susunduin lang po siya ni Master Sian. Ibinilin po ni Master na ihanda kayo para na din ipakilala sa konde sa pagdating nilang dalawa. 2 oras mula ngayon, Lady Cassandra. Dagdag pa na paliwanag ni Manang Faustina. Nabitawan naman niyang bigla ang hawak na kutsara at tinidor sa nalaman niya. Hindi man lang siya sinabihan ni Sian na may darating silang bisita ngayon. Ang malala pa, uncle lang naman ni Sian na ang alam niya, ito na lang nag-iisang kamag-anak ng binata sa side ng ama nito.
Buti sana kung simpleng tito lang ni Sian ang darating pero isa itong konde. Count, kanang kamay ng hari ng England. Po? Kinakabahan, nasagot niya dito. Oh no. Kanina pa siya nakaayos. Mabilis lang naman siyang naayusan ni Margie dahil mas madami na ngayon ang kasama nito para ayusan siya. Siguro dahil na din ilang oras na lang dadating na si Sian at ang uncle nito. Lady Cassandra, tawag sa kanya ni Mindy. Napahawak siya sa dibdib niya at mariing napapikit nang makita niya ang dalaga. Sobrang nagulat siya sa biglang pagpasok nito sa kwarto nila ni Sian. Ang lalim naman kasi ng iniisip niya. Iniisip niya kung paano siyang haharap sa tito ni Sian. Sorry po, Lady Cassandra. Hingin pa umanhin ni Mindy. Ano ka ba naman, Mindy? Muntik na akong mapaanak nang wala sa oras sa gulat ko. Aniya dito habang hinihimas ang tapat ng puso niya sa sobrang bilis ng pintig. Sorry po talaga, Lady Cassandra. Puno ng pag-aalalang sabi ni Mindy. Hindi naman siya sumagot at pilit na pinapakalma ang sarili niya habang patuloy pa din ang paghimas ng dibdib niya. Ayos na po ba kayo, Lady Cassandra? Gusto niyo po bang tumawag ako ng doktor? Nag-aalala pa din at tanong ni Mindy sa kanya. Nang imulat niya ang mata niya, doon lang niya nakita na hindi lang pala si Mindy ang nandoon. Kung madami pa itong kasama na taga-silbi na gaya ni Mindy, nag-aalala din ang mga ito sa kanya. Hindi na? Okay na ako? Sagot niya dito. Nakahinga naman ng maluwag ang mga ito sa sagot niya dito. Lady Cassandra, pinapatawag na po kayo ni Master. Pagbibigay kaalaman ni Mindy sa kanya. Bigla naman siyang kinabahan na naman sa sinabi nito sa kanya. Kung kanina, nang magulat siya sa sobrang lakas ng pintig ng puso niya, ngayon, doble o baka nga triple pa dahil pakaramdam niya. Lalabas na ang puso niya sa kinalalagyan nito. May kasama ba siya? Tanong niya dito. Tumungo naman ang dalaga bilang sagot sa kanya. Napatakip na lang siya ng mukha at parang gusto na niyang umiyak sa sobrang kaba niya. My lady, are you okay? Tanong sa kanya ni Sian. Hindi niya napansin na pumasok na pala ito sa kwarto niya. Dali-dali siya nitong nilapitan at lumuhod sa harapan niya. Niyakap siya nito ng mahigpit habang hinihimas ang likod niya. What's wrong? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Sian. Umagulhol na siya ng tuluyan. Hindi na niya nakayanan pa ang nararamdaman niya. Wala naman siyang dapat iiyak pero naiyak siya. Ay, hormones. Kinakabahan ako. Kasi naman ikaw, bakit hindi mo sinabi sa akin na dadating ang tito mo? Paninisin niya dito. Mula sa nag-aalalang itsura nito hanggang sa natatawa, hanggang sa hindi na napigilan, humagalpak na ito ng tawa ngayon. Ano ba? Sigaw niya dito. Baliw na siya. Kanina umiiyak siya. Ngayon, galit na siya. My lady, nothing to worry about. My Uncle Greg is a great person. I know, he will like you like I like you. You're a charmer in nature. Isa pa nandito si Uncle Greg to meet you personally and for our wedding. Nito na kumahalakak pa din. Lalong nalaki ang mata niya sa sinabi ni Sian sa huli. Tama ba siya nang narinig? Ikakasal siya kay Sian? Ikakasal sila ni Sian? Bakit parang hindi niya ata alam na ikakasal na sila? Kailan nakasal? Takang tanong niya sa binata. Tomorrow. Painosenteng sagot naman ni Sian sa kanya. Lalo naman siyang napamulagat sa isinagot ni Sian sa kanya. Bukas? Wala man lang akong nakitang preparation para sa kasal namin. I know what you're thinking. I already prepared everything so don't worry so much. Makakasama sa inyo ng baby natin ang mag-isip ka ng kung ano-ano. Bawal din na ma-stress ka, kaya ako na ang gumawa ng lahat. Sabi pa nito nang hindi siya nakapag-react. Pero, our family is a royalty in England and my Uncle Greg will never allow you to give birth to our child out of wedlock and be a bastard. Dagdag pa nito.
kaya naman hindi na siya nakapagsalita pa. Biglang-bigla naman siya sa impromptu wedding nila ni Sian. Simpleng pagpapakilala lang naman ang pinagdaanan niya sa kamay ng tito ni Sian. Nung una, ang akala niya sobrang istrikto dahil na din sa hilat siya ng mukha habang nakatitig sa kanya. Makalipas lang ang ilang minutong pakikipag-uusap, palagay na agad ang loob sa kanya ng konde. Halos buong maghapon nga silang nagkwentuhan na tatlo nila Sian. Nalaman niyang hindi pala nag-asawa ang tito ni Sian, kaya sa madalit sabi, si Sian lang talagang tagapagmana ng posisyon nito balang araw. Pero tinatanggihan ni Sian dahil na din sa kanya. Mas pinili ni Sian na makasama siya dito sa Pilipinas kaysa sa posisyon nito. Dumating ang araw ng kasal nila ni Sian. Nakakatuwang isipin na ikakasal na siya ngayon. Wala pang 1 taon mula nang makilala niya si Sian, pero kahit na ganun, alam niya matagal na talaga silang magkakilala ni Sian. Hindi man bumalik ang alaala niya noong panahon na unang nakilala niya si Sian, ang puso naman niya ang nakakaalala kay Sian. Good morning, Lady Cassandra. Masayang bati sa kanya ni Mindy at Margie. Good morning. Ganting bati niya. Nag-inat pa siya ng katawan niya sabay himas sa kanyang tiyan. Naging ugali na niya ito sa tuwing gigising siya sa umaga. Kasunod naman nahihimas sa tiyan niya ay si Sian, pero ilang segundo na siyang gising pero walang yumakap sa kanya at humaplos sa tiyan niya. Si Sian, tanong niya kay Mindy nang malingon nang wala ang binata sa tabi niya. Ngumiti naman ang mga ito sa kanya at yumuko. Nauna na po si Master sa venue ng kasal ninyo para masiguradong maayos ang kasal niyo. Sagot ni Margie. Wala sa loob na agad naman siyang ngumiti nang marinig ang salitang kasal. Ngayon ang araw ng kasal nila ni Sian. Parang nananaginip lang siya pero totoo ang lahat dahil gising na gising siya. Tayo na po, Lady Cassandra. Muling yakag sa kanya ni Mindy. Pagbangon niya, mayroon na siyang agahan sa loob mismo ng kwarto nila ni Sian. Matapos niyang kumain ng agahan at maligo, inalalayan siya nila Mindy na lumabas ng kwarto niya. Ang alam niya, hindi siya sa mansyon aayusan para sa kasal nila, kaya hindi na siya nabigla na lalabas sila ng bahay. Pero nagulat pa din siya na makitang mayroong isang private chopper na nakalapag sa malawak na bakuran ng mansyon ni Sian. Nagtatakang napalingon siya sa mga nakasunod sa kanyang mga tagasilbi. Tanging tangulang ang mga sagot ng mga ito sa kanya. Kinakabahan namang sumakay siya doon. Ngayon lang niya mararanasan na sumakay ng eroplano. Ay, mali. Chopper lang pala. Saan ba ang kasal namin ni Sian at kailangan pa nating sumakay dito? Takang tanong niya sa mga kasama niya. Si Mindy, Margie at 4 na kasama ni Margie ang sumama sa kanila sa loob ng chopper. Doon lang niya nakitang may daladala ang mga itong parang box na sa tingin niya ay mga gagamitin para ayusan siya. Makikita niyo din po, Lady Cassandra, kapag nandoon na tayo. Nakangiting sagot ni Mindy sa kanya. Nakakapag-usap sila ng maayos dahil hindi nila rinig ang maingay na tunog ng makina ng chopper sa labas. Tumahimik na siya sa buong biyahe nila. Dala na din ng takot dahil first time niya. Nanlaki naman ang mata niya nang mapabaling ang mata niya sa ibaba. Kitang-kita niya ang kabuuan ng kamay nilaan na sobrang ikinamangha niya. Yung kaba niya kanina, napalitan ng saya sa nakikita niya. Kahit pa nga sabihin na panay building lang ang nakikita niya, iba pa din ang pakiramdam. Dati, tinitingala lang niya ang mga building na nakikita niya noon dahil mataas ang mga ito. Ngayon, pakiramdam niya, siya ang pinakamataas ngayon. Ang mga nakikita niyang matataas na building, unti-unting napalitan ng lupa hanggang sa naging karagatan na ang nakikita niya. Ilang minuto pa ang lumipas, lalo siyang namangha sa nakita niya. Malayo pa man, kitang-kita niya ang isang isla. Isla na napapalamutian ng nangingibabaw na kulay puting mga buhangin. Napakagat siya sa ibabang labi niya sa nakikita niya. Pinipigilan niyang maiyak sa nakikita niya.
Parang sobra-sobra ang lahat ng nakikita niya ngayon. "Welcome to Isla Cassie, Lady Cassandra," sabi ni Mindy habang nakaturo ang kamay nito sa isla. "Seryoso?" Natatawa niyang tanong sa dalaga na panay tangulang ang sagot sa kanya. Napapailing na lang siya sa nalaman niya. Ay, ano bang pinakain ko kay Sian at patay na patay sa akin? Natatawa na lang siya sa naiisip niya habang papalapag ang sinasakyan nilang chopper sa isla. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Pagkalapag lang nila sa isla, agad silang pumasok sa loob ng isang malaking rest house na halos nasa tabing dagat na. Gaya ng Villa Cassandra, kulay puti lang ang lahat ng makikitang kulay doon. Pagpasok niya, hindi na niya nagawa pang purihin ang loob nito dahil agad siyang dinala ng mga taga-silbi niya at nila Mindy at Margie sa loob ng isang kwarto. "Wow, ito bang gown ko?" Naiiyak niyang tanong habang nilalapitan niya ang isang manikin na may suot na wedding gown. "Yes, Lady Cassandra. Personal na ipinagawa iyan ni Master Sian after ng birthday niya." Masayang sagot ni Margie sa kanya. "Ang sabi po ni Master Sian, sa iyo po ang ideya ng wedding gown na iyan. 10 years ago, ginawa niyo ang sketch ng gown na iyan kahit hindi pa kayo nagkakamabutihan ni Master." Kwento ni Margie. Naiiyak na nilapitan niya ang gown at sinalat ito hanggang sa nakatawang niyakap niya ang manikin na may suot nito. "Magmumukha akong prinsesa nito." Hindi niya napigilang ibulalas. "Prinsesa naman po talaga kayo, Lady Cassandra. After ng kasal niyo ni Master Sian, soon to be countess po kayo." Masayang sagot sa kanya ni Mindy. Hindi naman niya alam ang gagawin niya ng mga oras na iyon. Kung isusuot na ba niya ang damit o magpapa-makeup na siya. "Teka Margie, baka hindi ito kasya sa akin." Naalala niyang malaki na nga pala ang tiyan niya ngayon. She's 4 months pregnant po. For petty sake at kung titingnan ang gown niya, pang sexy lang. Siya bundat na, kaya hindi na siya sexing tingnan. Baka nga hindi niya bagay ang gown na ito. "Huwag po kayong mag-alala, Lady Cassandra. Sukat po sa inyo ang gown." Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi na siya nagreklamo pa. Si Margie naman ang araw-araw na nagbibihis sa kanya kaya alam nito kung ano ang size niya. Lalo pa ngayon na biglang laki talaga ng tiyan niya. Simula nang umamin siyang buntis. Iniusan na siya nila Margie. Iba ang nagme-makeup sa kanya. Iba nag-aayos ng buhok niya. 2 naglilinis ng paa niya at 2 din sa kamay niya. Kaya naman hindi nakatakatakang ilang minuto lang tapos na siyang maiusan. Meron na ding photographer at videographer sa loob ng kwarto niya at dinodocumentary ang lahat ng pangyayari. "Bruha!" Napalingon siya sa pinto nang marinig niya ang sigaw na iyon. Nakita niya si Kim na nakaayos na at nakabihis na din para sa kasal niya. Natawa pa nga siya nang mag-irapan sila ni Mindy at Kim nang magtapat ang dalawang ito. Ikaw nang nagwagi sa lahat," sabi pa ni Kim nang makalapit ito sa kanya. Natatawa namang niyakap siya nito. Hindi naman nagtagal ang kaibigan niya doon. Matapos lang ang kamustahan at batian, iniwanan na siya nito. Maging nila Mindy at ibang taga-silbi ay iniwanan na din siya doon. Napaisip tuloy siya. Wala man lang bang tutulong sa kanya na isuot ang gown niya? Wala kasing naiwan kahit isa sa mga taga-silbi niya. Maski sila Margie ay wala. Nakahinga naman siya ng malalim nang marinig niyang bumukas ang pinto. Pero natigilan din siya nang makita ang taong pumasok sa loob ng kwarto niya. Sa unay natakot siya. Baka kasi may gawing hindi maganda ito sa kanya. Pero nang makitang gaya ni Kim at ng ibang bumati sa kanya, nakaayos din ito. "Anak." Naiyak na siya ng tuluyan nang tawagin siya nitong anak. Patakbong niyakap niya ito. Lahat ng ginawa nito sa kanya, nakalimutan na niya. Kahit kailan, hindi siya nagtanim ng sama ng loob o galit sa kanya.
Nay, patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo, Cassandra. Masyado kasi akong ambisyosa. Nasilaw ako sa pera kaya nagawa ko yun sa iyo. Isa pa, nalulung ako sa sugal. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng ipambabayad ko noon sa lahat ng mga napatalo ko. Alam ko kasi, sapat lang ang perang kinikita mo para sa pang-araw-araw na gastusin natin sa bahay. Paliwanag ng kanyang ina. Nakatitig lang siya sa mukha ng kanyang ina. Gusto niyang magalit dito pero ayaw ng puso niya. Sa dami ng ginawa nito sa kanya na hindi maganda, dapat galit na siya dito. Dapat kinamumuhian niya ito ngayon pero hindi niya magawa. Matagal ko na kayong pinatawad, Nay. Mahina niyang sagot sa ina niya. Napahagulhol naman ang nanay niya sa isinagot niya dito. Not minding the makeup on her face. Kumuha siya ng isang panyo malapit sa kanya at pinahiran ang pisngi ng ina. Gusto kong magalit sa inyo. Sino naman ang hindi, Nay? Muntik na ako mapahawak sa ginawa niyo sa akin. Hiniling niyo ipalaglag ko ang anak namin ni Sian. Pero kasi, Nay, malaki pa din ang utang na loob ko sa inyo. Kung wala kayo, wala din ako dito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako maisisilang sa mundong ito. Di ko mararanasan ang nararanasan kong kaligayahan sa piling ni Sian. Nay, iling ko lang sana tama na po ha. Kasi hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko kung may susunod pa kayong gagawin sa akin. Aniya sa ina niya. Halos lumuhod ang ina niya sa harapan niya ngayon habang humahagulhol ito. Napakabuti mo talaga, anak. Tama ang desisyon ko noon na dalhin kita kay nanay. Ayoko matulad ka sa akin. Masama ang ugali at sarili lang iniisip. Sabi pa ng ina niya. Maswerte ka kay Master Sian. Mabait siya. Kahit na napakasama ng nagawa ko sa inyo, eto't pinapunta pa din niya ako sa kasal niyong dalawa. Dagdag pa ng kanyang ina. Huwag ka nang umiyak, Nay. Sayang make-up natin. Natatuwang biro niya sa ina. Umiti naman ang kanyang ina. Ngayon niya lang nakitang umiti ng ganito ang ina niya. Ngayon lang din niya napagtanto na kamukha pala niya ang ina niya. Isuot mo ito, anak. Hindi man ngayon pero palagi mong isusuot. Binigyan siya nito ng isang kwintas. Silver lang ito na mahalatang luma na dahil hindi na din ito kumikinang. May pendant itong puso na medyo may kalakihan. Binuksan ito ng ina niya. Naglalaman pala ito ng litrato sa loob. Bigyan sa akin ng tatay mo bago kami nagkahiwalay. Hindi niya alam na buntis ako noon. Iniwanan ko siya dahil nalaman kong kaya ko mahirap lang pala siya. Natakot ako. Mahal na mahal ko kasi ang tatay mo noon. Naisip ko hindi naman pwedeng puro na lang pagmamahal ang mangingibabaw sa relasyon namin. Paano kapag nagugutom ka na? Hindi naman kita pwedeng pakainin ang pagmamahal namin ng tatay mo. Kaya iniwanan ko siya nang hindi niya nalalaman. Patawarin mo ako, anak, kung lumaki ka na hindi buong pamilya. Paliwanag ng ina niya. For the first time, nakita niya ang mukha ng totoo niyang ama. Kinuwentuhan pa siya ng ina niya ng tungkol sa tatay niya bago siya nito tinulungan na isuot ang gown niya. Iniwanan naman siya ng ina niya nang matapos siyang makapagbihis ng gown niya. Masaya-saya ng mga oras na iyon. Hindi niya ma-explain ang lahat ng nararamdaman niya. Basta, overwhelmed siya ng mga sandaling iyon. Lalo pa siyang natuwa nang makita ang magulang niya na naghihintay sa aisle para ihatid siya sa harap ng altar. Ang higpit ng yakap sa kanya ng ama niya nang makita siya nito. Naramdaman din niya ang pagyugyug ng balikat ng ama niya, kaya alam niyang umiiyak ang ama niya. Napakaganda ng anak ko. Umiiyak na sabi ng ama niya. Umiiyak na tumatawa naman siya habang nakatitig sa ama niya. Her wedding is so solemn. Halos mabibilang lang ang nandoon na dumalo. Present ang dalawang kapatid niya, ang kaibigan niya at ang mga taga-silbi nila ni Sian sa mansyon. Sa part naman ni Sian,
Tanging ang tito lang nito ang nandoon kaya masasabi niyang sobrang private ang kasal nilang dalawa. Ramdam niya na para lang talaga sa kanila ni Sian ang araw na ito. Habang naglalakad siya palapit kay Sian, hindi niya inaalis ang mata niya sa mapapangasawa niya. Araw-araw naman niyang nakikitang nakasuot si Sian pero iba pa din ang dating nito ngayon habang nakatayo ito at hinihintay siyang makarating sa tabi nito. Hindi ko na kailangan na sabihin ingatan mong anak namin, Master Sian, dahil alam kong iingatan mo siya. Maraming salamat at minahal mo ang anak ko. Umiiyak na bili ng kanyang ina nang iabot nito ang kamay niya kay Sian. I will surely do that, Mom. And sir, magalang na sagot naman ni Sian sa mga magulang niya. Tatay na lang. Sagot naman ng tatay niya. Sabay silang humarap ni Sian sa altar na magkahawak ang kamay. Nagsimula ang kasal nila ni Sian na hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata sa isa't isa. In my entire life, I've never been nervous. Minsan lang kapag iniisip kong mawawala ka sa akin. I got scared to death when I saw how the yacht and the sea got you from me. But after 10 years, and I got the chance to see you again, I said to myself, hindi na kita pakakawalan pa. You are the only one who owns my heart. Nasabi ko na halos lahat ng dapat kong sabihin but I will never get tired saying how much I love you so much. Cassandra, ikaw lang at wala nang iba pang pwedeng makapasok dito. Sabay turo niya sa puso nito. You do not have a choice to leave me. Kahit magsawa ka sa pagiging possessive ko, stabi lang kita habang buhay at walang makakaagaw sa'yo na kahit na sino, even yourself, kasi akin ka lang. Pagtatapos nito sa wedding vow nito. Oh, I love you so much, Cassandra. Sabi nito sa kanya na ikinatawa ng lahat ng nandoon. Hindi din niya napigilan ang pagtawa sa sinabi nito. What a wedding vow. Sobrang nakaka-touch. Wow. Hindi niya mapigilan na sabihin. She also cleared her throat. Natatawa pa din kasi siya hanggang ngayon. Kahit nung isunuot ni siya ng singsing sa kamay niya, natatawa siya. Dapat nga maiyak siya kasi their wedding vow is a testimony of their love for each other, pero kahit naman sa wedding vow naman, may pagka-possessive pa din si Sian. Ibang klase talaga. Sian, from now on, bawas-bawasan mo naman ang pagiging possessive mo kasi from this day, iyo na lang ako. Sa'yo lang wala na ding iba. Panimula niya na ikinatawa na naman ng mga tao doon, maging ng official na nagkakasal sa kanila ay natatawa na din. No, alam mo kung gaano kita kamahal. Kahit nakalimutan ko ang nakaraan natin, isip ko lang nakalimot. Pero ang puso ko, hindi. Kaya pala ang lakas ng dating mo sa akin nung unang beses pa lang na makita kita. I feel strange. Nakakatakot ka noon kasi ang sungit-sungit mo. Sobra. Pero sa una lang ako takot sa'yo. Kasi pakiramdam ko hindi mo naman ako kayang saktan ng pisikal. I might run before kasi natakot lang ako na baka masaktan mo ng emotional ang anak natin. Kapag nalaman mong buntis ako, that you will never love me like the way I love you. But today, I vowed and oath to love you forever, if forever do really exist. For us, kahit maubos ang pera ko, forever will exist with us. Singit ni Sian sa iba pa sana niyang sasabihin. Natuwa na naman siya ng malakas sa sinabi nito sa kanya. Ngayon, nakalimutan ko na tuloy yung ibang sasabihin ko sa'yo. Ito na lang. I love you so much, my dear husband. Habang buhay. Pagtatapos niya sa vow niya bago niya isinuot kay Sian ang singsing. I pronounce you husband and wife. You may... Hindi na pinatapos na Sian ang sasabihin pa ng official na nagkakasal sa kanila. Agad nitong iniangat ang veil niya at sinapo ang labi niya at hinalikan siya sa labi ng buong pagmamahal.
I love you so much. Anito nang maghiwalay ang mga labi nila. Excited much, Mr. Smith? Tukso niya dito. Damn it, Cassandra. I've waited 10 years for this to happen. Sagot nito sa kanya bago siya nito muling hinalikan sa mga labi niya. She chuckled a bit habang magkahinang ang kanilang mga labi. Narinig niya ang palakpakan ng mga tao sa paligid nila pero mukhang walang pakialam doon si Sian. Matapos ang konting salo-salo para sa celebration nila ng kasal ni Sian, agad na pinahatid ni Sian ang mga bisita nila pabalik ng Manila. Kaya heto silang dalawa ang naiwan sa isla at mukhang walang balak na bumalik si Sian sa Manila. Ang dami kasi nilang gamit doon, pati na din ang stock nila. Mukhang pang 2 linggo. Sian, hanggang kailan tayo dito? Tanong niya sa asawa. Napabungisnis naman siya sa isiping asawa na niya ngayon si Sian. If you want, we can stay here forever. Sagot sa kanya ni Sian. Nakahiga na sila ngayon sa kama at katatapos pa lang nilang mag-love making na dalawa. Pero hindi naman sobrang intense dahil malaki na din ang tiyan niya. Kaya sobrang nag-iingat si Sian sa kanya habang inaangkin siya nito. Forever ka dyan, aniya. Mukhang paborito ni Sian na nakabakhag sa kanya dahil ganoon ang kanilang posisyon palagi. Pero dahil nagsisimula ng lumaki ang tiyan niya, mukhang kailangan ng masanay ni Sian na hindi siya i-backhug paggabi. What? Pwede naman dito na lang tayo. My company will continue to operate even without me. Sagot nito sa kanya. Naramdaman niyang maliliit na halik nito sa kanyang batok at balikat. Hindi pwede. Kailangan ka ng Tito Greg sa England. Aniya. Alam niyong walang ibang choice si Sian. Kahit pa sinabi nitong tatanggihan niya ang pagiging count balang araw. Don't think about that, my lady. Ako nang bahala doon. Anito, sa tonong parang nahihirapan. Napairap naman siya sa hangin nang maramdaman ng unti-unting paglakbay ng kamay nito sa katawan niya. Hindi ka ba napagod, Sian? Tanong niya dito. I will not get tired making love with you, my lady. Pabulong na sagot nito. Sian, tsaka na iyan please. Pagod na ako. Isa pa, remember, I'm pregnant. Hindi pwede ang madaming lovemaking session ngayon. Babawi ako kapag lumabas ng baby natin. Aniya. Humarap pa siya sa asawa at sinapumpis nito bago hinalikan ng labi. Fine. Rest now, my love. We have 2 weeks stay here. And in that time, madaming beses pa kitang maangkin. So now, rest. Anito bago ito tumayo. 5 years and counting. Ganyan na sila katagal nakasal ni Sian and today is their 5th wedding anniversary. Pero walang asawa niya. Nataon naman kasing umuwi ito ng England at naabutan ng malakas na bagyo doon. Kaya naman hindi makauwi kahit paggamitin ito ang private plane nilang mag-asawa. Wife, I'm really sorry for today. Hingi na naman ito ng tawad sa kanya. May 100 beses na yata nitong sinabi iyon sa kanya. Natatawa na nga lang siya dito ngayon kasi ang kulit talaga. Ang kulit? Ilang sorry mo na yan? Sagot niya na kunwaring galit na dito. Magka-chat sila ngayon. Ilang oras na din silang magkausap online. Nagsimula sila nang matapos silang kumain ng tanghalian kanina. Nagsawa na ngang anak nila sa pakikipagkulitan online sa ama nito. Kaya sila na lang ni Sian ang magkausap ngayon. I think 89? Sagot naman ni Sian na kunwari inosente ito. Inirapan niya ito. Akmang ititiklop niyang laptop na gamit. Hey wife! Nag-aalala namang awat sa kanya ni Sian. Ano, magsusorry ka pa? Kunwaring inis na hamon niya dito. No, okay, just don't cut the call. Nagmamadaling sagot nito. Nakakatawa lang na takot pa din ito sa kanya hanggang ngayon. Kunting kibot niya, nag-aalala na ito. Kunting tampo lang niya, nilalambing na siya nito. Kapag nagpapakita siyang nagagalit na dito, nanginginig na aamuin siya nito.
Kaya nga spoiled na siya sa asawa niya. To think na ito na ngayon ang Count ng England. Sian accepted the position last year nang all of a sudden, Tito Greg died due to heart failure na hindi man lang nila nalaman na may itinatago na palang sakit ang uncle nito. Dahil Sian is the one will be the next to the throne, wala na siyang nagawa kaya naman tinanggap na ni Sian ito. Their family is always in England since then. May trabaho din siya doon bilang countess. Para siyang first lady doon. Puro social gathering. Kabi-kabilang mga charity event ang ginagawa niya together with the princess and the queen. Nung una, sobrang kabado siya. Pero sabi nga ni Sian, she have to be confident dahil asawa siya ng count. Kaya naman, nasanay na din siya sa mga ganoong gawain. Ngayon lang sila umuwi ng anak niya para sana sa bansa mag-celebrate ng anniversary nilang mag-asawa. Sian, tawag niya sa asawa. Yes, my wife? Tawag sa kanya ng asawa. Bigla niyang naalala, matagal na niyang tinanong si Sian nito noon pero hindi ito sinasagot ng asawa niya. Isa pa, napag-uusapan niya yata nila lahat at mukhang wala pang balak si Sian na putulin ang pag-uusap nila. Kwento mo naman sa akin kung paano mo ko nabili noon kay nanay. Aniya, using her most convincing voice. Nakita niya ang pagkunot ng noon nito, maging ang pag-iiba ng mood nito habang nakatitig ito sa kanya. Do you really want to know that? Seryosong sagot nito sa kanya. Pinagtaasan naman niya ng kilay ito. Ano bang hindi niya dapat malaman sa bagay na iyon at ayaw sabihin ni Sian sa kanya ang bagay na iyon? Sian, it's our past na. Nothing will affect our relationship at the moment kung malaman ko man ang nangyari noon. Wika niya dito. Malalim na bumuntong hininga ang asawa niya. Nakita pa nga niyang napahilamos na mukha nito na parabang hirap na hirap itong magsalita. Fine, sagot nito. Go ahead, I'm listening. Aniya naman dito. Ikinuwento niya kay Cassandra kung paano ang ginawang pag-alok ng bianan niya ngayon sa kanya kay Cassandra. At dahil Cassandra ang pangalan niya, nakuha nitong atensyon niya. Ngunit hindi niya akalain na ang Cassandrang iniaalok nito sa kanya ay ang Cassandrang matagal na niyang hinahanap. Ganun lang pala nangyari. Bakit galit na galit ka kapag natatanong ko ang bagay na yun sa'yo? Tanong sa kanya ni Cassandra. Napabuntong hininga naman siya sa sinabi nito sa kanya. I'm just annoyed that your mother is trying to sell you to a random guy. Sa totoo lang, hanggang ngayon naiinis siya sa bianan niya. Pero kung hindi naman iyon ginawa ng bianan niya, hindi niya malalaman na buhay pala si Cassandra. Kaya naiinis at the same time, thankful siya sa bianan niya. Kaya naman kahit na gustong-gusto niyang ipukulong ang bianan niya, hindi niya magawa. Alam din kasi niyang pagtatalunan nila ni Cassandra kung sakaling gawin niya ang balak niya. Stop na. Alam mo naman na mahal ko si nanay kahit na ganoon. Isa pa, siyang dahilan kung bakit nagkita tayo ulit so maging thankful ka na lang, hubby. Lambing naman sa kanya ni Cassandra. Uwi ka na, hubby? Lambing na naman ito sa kanya. I love to, but you know, I can't. Come this weather. Inis niyang sagot sa asawa niya. Miss na kita. Lambing na naman sa kanya ni Cassandra. I miss you too, so much that I want to ravish every part of your body. Pag okay na ang weather, umuwi ka na agad ha? Sabi nito. Maya-maya ay biglang sumingit ang mukha ng anak nila. Daddy, nagulat. Tumatawa pang sabi ng anak niya. Natawa na din siya sa itsura ng mag-ina niya. Magkayakap ang dalawa ngayon. Kaya naman gusto niya talagang umuwi para makasama na niya ang dalawa ngayon. Gusto na niyang yakapin ang mag-ina niya. I love you, Daddy. Sabay pa natura ng asawa at anak niya. I love you too. Both. Sagot niya.
Wala na siyang mahihiling pa sa ngayon. Buo na siya. Nandiyan na ang asawa at anak niya na noon pangarap lang niya.